Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Colonel Martinez, kindly give the order for Tigas Pahinga. Executive Secretary Paquito Ochoa, who is not related to Paquito Diaz. Secretary Voltaire Gasmin, Secretary Maroas, Commodore Raul Lubando, Group Commander, Secretary Sunny Coloma, Chairman Francis Tolentino, Commissioner Kim Henares, General Gregorio Catapang, the Chief of Staff, the Service Commanders President, Lieutenant General Nande Riberi, Vice Admiral Jesus Milian, and Major General Edgar Fallorina, Vice Admiral Rodolfo Aisorena, Police Director Carmelo Balmoria, awardees of the 29th anniversary of the Presidential Security Group, men, women, and civilian employees of the Presidential Security Group, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat at happy anniversary sa umpisa po. 29 years na po pala. Palagay ko, pag tinignan niyo si Secretary Gasmin, hindi natin malalaman na siyang founding group commander. Huwag nating hamunan ng road run, baka maiwanan kayo. Si Ate Pinky lang yata nagpapakita ng konting pagdagdag ng edad, mga 1 year. Okay. Alam naman po niyo, no? Hindi biro ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng sino mang Pangulo. Tulad ng madalas kong sabihin, para kang pinanood ng 200 channel ng telebisyon, sabay-sabay. Kailangan kong tunghayan at bantayan ang lahat na nangyayari sa bawat panig ng ating bansa. Sagutin ko ang 100 milyong nating mga boss, kasama na kumulang na 10 milyon na nasa labas ng Pilipinas. Anumang tensyon, kaguluhan o trahedya sa ibagang dagat at sa loob ng ating teritoryo, kailangan kong tutukan. Kailangan alam ko ang nagaganap at magaganap pa dahil sa bawat sandali ay kapakanan ng ating mga boss ang nakataya. Sa akin nga po, binabagsak ang problema, malaki man ito o maliit. Siyempre, sinasabayan din ito ng pinakamatitinding batikos, lalo ng makakatang isip mula sa makulang sa pansin. Alam niyo po, nang tinanggap ko ang atas na maging pinuno ng bansa, malinaw ang nilatag nating agenda. Ituwid ang tiwali, panagutin ang mga nagkasala sa sambayanan at palitan ang dinatnang status quo ng panlalamang sa bayan. May kasabihan nga po, do not disturb the rice bowl o huwag makialam sa pinagkukunan ng kabuhayan ng iba. Ang masakit po, ang pinagkukunan nila ay ang kaban ng bayan at napapahamak ang lahat. Iilan lang ang nakikinabang. Di po ko magbubulag-bulagan at pilit nating itatama ang sistemang dinatnan. Sa makatwid, marami akong magagambalang mga rice bowl. Aminin ko po, may tapang ako dahil ginagawa ko ang tama at kung may kulang ako ay bahala na po ang Diyos doon, lalo na sa seguridad natin. Kung pupunta nga akong darapanan sa Maguindanao o sa anuman lugar, may katatagan ang kalooban kong may kasama akong profesional at maasahang Presidential Security Group. Sa aking bawat aktibidad, nariyan kayo. Handang magsakripisyo, handang makiramay sa trabaho, abutin man ng pagod, gutom o puyat. At talagang nakikiambag sa pagsusulong ng malawakan transformasyon ng lipunan. Diyan po sa gutom, may naalala kung kamakailan lang nangyari. So hinarap po natin ang mga pamilya ng mga namatay na miyembro ng SAF. Inabot po na madaling araw yung unang pagtitipon ng Biyernes na yun. At ang kaisa-isang naipakain sa ating mga kasamahan ay maliit na hamburger nung tanghalian. Madaling araw na po ito. So para makabawi sa pagod, nagyaya po akong kumain. At nung dumating ako ang ating mga kasamahan nung gabing yun, tinanong ng ating Chief of Protocol, ano ba gusto nyo kainin? At ang sagot nila, light lang ma'am, madaling araw na kasi. So ang in-order po nila ay tortang talong, tortang giniling at iba pang klaseng torta, fried vegetable, lumpia, laing at Bicol Express. Pinuntahan namin bakahan at manukan. Nung napansin nilang gutom na gutom sila, umorder na rin po sila nung baka at saka manok. Ang problema ho, out of stock na nung nadesisyonan nilang kumain. Kaya ako lang kinukwento to sa inyo. Magdamag nga ho halos tayo doon sa bikutan ng araw na yun. Walang laman ng ating mga bituka. Tapos dumating nga nung bawi na lang na kinabukasan na, hindi pa na-order na maayos. Pero wala ho tayong narinig na konti man lang hinanakit
Bagkus may nakita natin mga ngiti at nagtakahan sila bakit puro torta ang in-order nila. Ang layo na nga po ng narating ng Presidential Security Group sa loob ng halos 3 dekada. Nung nagumpisa ang PSG, nung panahon ng nanay ko po, pagdating dito, wala na pong natira o itinara sa atin. Ultimo mga jealousy, doorknob, pati nga po mismong punong nakatayo. Binunot dahil sila daw ang nagtanim, kaya dadali na nila pag-alis nila. Lahat ng matatangay ay kinuha nila. Ang mga armas, nilimas din ng mga nauna sa atin dito sa Malacanang Park. Ang mismong security na ating ina, nung kasagsagan po ng kampanya, may daladalang clutch bag, ang laman ay boteng nakabalot sa binalutan ng tuwalya para magmukhang may bukol at may laman. 6 na buwan na ang presidente po ang ating ina, may ilan pa rin sa kanyang close-in. Dala-dala pa rin ang clutch bag at parehong bote ang laman dahil wala nga akong armas na dinatan dito. Bawas sa bawas din ang bilang ng inyong hanay nang itatag ang PSG sa pamumuno ng NOY si Colonel Gasmin. Bagong salta pa ang tropa. Di nga po kayo kinakatakutan o ginagalang ng mga nagtangkang magkudeta. Sa di bababang siyam na ko, nung panahon ng aking ina, sinubok ang PSG at kayo ay nagpakitang gilas. Nakita ang inyong tibay at nagapi ang kalaban. Sa uli, PSG ang natirang matibay, gumuho ang kalaban. Kita naman ang husay ni Kalihim Gasmin nung siya ang inyong group. Ang PSG talagang ginagawa niyang lean and mean. Kaya nga po ang nagsilbing kaagapay at kalasag ng Pangulo ng ating bansa at pati ng aming pamilya. Nang maambus nga ako sa harap ng St. Jude, nagbuwis ng buhay ang mga kasama kong PSG para mailigtas po tayo. Ngayon ako na ang namumuno sa ating bansa, lalong lumalalim ang paghanga at kumpiyansa ko sa Presidential Security Group mula sa buo ng inyong liderato, maging sa inyong mga non-commissioned officers hanggang sa mga karaniwan ninyong kasapi at kawani. Sa pagpunta ko sa Zamboanga City noong 2013, sa pagmamando natin doon at sa pagtungo sa mga lugar ng bakbakan, maski bago ang inyong commander noon, dahil maayos ang naging pamamalakad ng dati nating group commander na si Chito Dizon, nasiguro talaga ang seguridad ko at na makasamahan natin. Sa pamumuno nga po ni Commander Rolo Bando, nagpakitang gilas ang PSG at ang iba pang unit sa ilalim ng kanyang operational control sa Zamboanga. Baka pwede ko idagdag. Dumating ang panahon, dadalaw tayo doon sa sports stadium para makidamay sa lahat ng mga evacuees. Ang sabi po niya sa akin, trabaho po ng ating group commander, Sir, marami ng tao dyan bago natin na-panel. Hindi na natin kaya i-panel. Yung mga tao dyan, halo-halo na, hindi natin sigurado kung sino nandyan. Baka, at saka nandyan ho sa mortar range, yung sports center na yan. So sabi ko, kailangan kong puntahan itong mga taong to, gawin mo, magagawa mo, buo ang kumpiyansa ko sa inyo, bahala ng Diyos sa atin, sa hindi natin kaya. At talaga naman po naging matiwasay. At pinakita nga ho ng ating group commander na nung panahon yun ay 2 linggo pa lang yata na talaga sa pwesto ng PSG handa anumang oras at anumang kakailanganin. Dahil sa inyo, talagang nagawa ko ang aking tungkulin na hindi ko iniisip ang ating kaligtasan o ang aking kaligtasan. Maski nga ho sa pagdating ng Santo Papa nitong Enero, sa kabila ng kagustuhan niyang makalapit sa napakaraming tao, nanatili siyang ligtas at naging matagumpay ang kanyang pagbisita. Malamang ang sinasabi niyo ngayon, di hamak na mas madali akong bantayan kaysa sa Santo Papa. Nakita naman ng taong bayan ang husay ng PSG nga po nung naparito si Pope Francis. Ngayon, makakapagsabi pa bang o may makakapagsabi bang di kaya ng PSG ang anuman tungkulin? Siyempre, hindi tayo kampante sa lahat ng ating tagumpay. Patuloy nating patataasin ang antas ng inyong kagalingan dahil napakalaki ng ginagampanan niyong tungkulin. Tinitiyak ko sa inyong nakaalalay, tinitiyak ko sa inyong na nakaalalay kami sa lahat ng inyong gawain. Pati ang kapakanan ninyo at maski na mahal ninyo sa buhay, sisiguruhin nating nasa maayos na kalagayan. Sa ating nga po, may tinatawag na central leadership or a very strong central leadership. At ako ang nasa tuktok. Sagutin ko ang direksyon, pagpapatakbo, tagumpay at maski pagkabigo ng anumang tunguhin. Ang laki ng itinutulong ninyo sa pagpapagaan sa aking dalahin
dahil ginagampanan ninyo ng buong husay, katapatan at profesionalismo ang inyong trabaho. Idagdag ko na rin lang po, nung PG Commander ang ngayon Governor Rebdani, may panahon talagang nakakahuli siya na natutulog sa pwesto. Ngayon, masasabi ko na sa loob ng higit 4 na taon natin dito, ni minsan wala akong nahuling natutulog sa pansitan o sa pwesto. Totoo po, dahil sa PSG, may peace of mind ako. Didiin ko na rin po. Bilang mga tagapagtanggol ng bayan, bilang mga kasapi ng ating nagkakaisang AFP at PNP, tunay na mga profesional na mga kasapi ng PSG. Sa araw-araw na pakikipag-ugnayan ko sa inyo, nakikita ko ang matibay na samahan ng AFP at PNP na bubuo sa aking security detail at na iba pang unit sa inyong grupo. Ngayon ang may naglalayong buwagin ang matibay na samahan ng ating AFP at PNP. Iisa lang ang tugon ko sa mga nagtatanim ng intriga at negativismo. Tingnan ninyo ang PSG. Tingnan ninyo ang dedikasyon ng mga sundalo at pulis na nag-aambagan upang makamit natin ang ating inaasam-asam bilang isang bansa. Tingnan ninyo ang mga kasama kong nagmamalasakit sa bayan. Nasa huling yuto na tayo ng ating administrasyon. Kumpiyansa ako na dahil kasama ko ang PSG, mas marami pa tayong magagawa tungo sa katuparan ng ating nagkakaisang adhikain. Isang Pilipinas na huwaran ng kaunlaran, isang bansang mapayapa at nagsisilbing bukal ng pagkakataon para sa ating mamamayan. Nang una akong humarap sa inyong buong hanay noong ika-25 anibersaryo ninyo, ang sabi ko, while you stand tall, the country is stable and progressive. Sinasabi ko sa inyo ngayon, kayo ang nagpapatunay na matatag, buo at di mapapantayan ang paninindigan ng ating uniformadong hanay. Kayo ang tumitindig bilang solidong kalasag ng Pangulo at ng sambayanan. At sa bawat araw, kayo at ang milyon-milyon nating mga boss ang nagpapatunay na hindi ako kailanman nag-iisa sa pagtahak sa tuwid na daan. Sa inyong anibersaryo, tanggapin ninyo ang wagas na pasasalamat ng sambayanan para sa lahat ng inyong sakripisyo at pagsisikap. Totoo po, talagang ipinagmamalaki kong maging pinuno at commander-in-chief ninyo. Maraming salamat, maligayang anibersaryo po sa lahat.